in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Verse 11 to 13. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ. Once again, Lord, narito ang mga salita. Muli na siyang nabuksan at nabasa ng bawat isa sa amin. Paulit-ulit, Lord, na ipapangaral, paulit-ulit na nababasa at binubuksan ang banal na kasulatan ito. Ngunit paulit-ulit ka nagbibigay ng kaunawaan. Paulit-ulit ka nagbibigay ng kapahayagan sa mga salita na aming nilalakaran. Sa mga salita mo, O Diyos, na aming ipinamumuhay at pinanghahawakan. Lord, kami nagpapasalamat sa paulit-ulit na pagpapala na aming natatamo na nagmumula sa iyo, Diyos. Narito muli kami, nagsasama-sama, Panginoon, hinihingi namin ang isang bigkis, isang espiritong kumikilos, na walang iba kundi ang banal na espiritu sa mga banal na mananampalataya. Hinihingi ko po, Panginoon, ang bawat isa na magkaroon kami, Panginoon, ng iisang kaisipan, iisang pakiramdam na nagmumula sa iyo, Lord God. Akin pong ipinagkakatiwala ang bawat isa. Nang bawat isa sa amin, Lord, ay mapasailalim na iyong Santong Espiritu upang ang lahat ng mga bagay na aming gagawin sa pakikinig, sa papuri, sa pagsamba, sa pangangaral o pagtuturo, ay mapasailalim kami ng iyong banal na presensya. Ito po muli, Ama, ang aming samot na langit. Ibinabalik sa iyo ang papuri at pasasalamat sa tangi mong pangalan, aming Panginoon sa Kristo. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Have a wonderful morning. Tayo po lahat ay pinakakaupo. Isang mapagpalang umaga. Binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagbati muli sa inyo ng isang mapagpalang umaga sa ngalan ng ating Panginoon. Salamat sa lahat ng patnubay at gabay ng Panginoon sa bawat buhay, sa araw-araw na ating pamumuhay. Narin ang Panginoon upang tayo ay kalingain. At bago ako magpatuloy sa aking pangangaral, bago tayo dumako sa part 1 ng ating paksa nating pag-uusapan ngayon, I just want to announce something to you na kung saan ang mga bagay na pwedeng mangyari at maganap sa bawat gawain natin. If God's will, bukas po ay meron tayong special service. Mag-start po tayo ng 6 o'clock at meron po tayong bisita. Came from Petrolia, Canada. Si Pastor Edison po with his companion, Brother Wayne Stanley. Kung maalala niyo, siya po yung tumayo sa atin. Kung di ako nagkakamali, last year or last year lang? Last year na, past 2 years na, no? So, muli po silang parilito upang makasama tayo at magkaroon tayo ng special na gawain bukas po ng gabi. So, if you are leaded to go, I believe that is the leading of the Holy Spirit. We're all needed to go to attend the fellowship and service na ibibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga tinawag nating special service. So special service, meron tayong special na fellowship at meron tayong special na panahon at pagkakataon na pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Lord willing, 4 po silang darating dito. So bukas po ng umaga hanggang tanghali ay aabangan ko po sila dito sa Burnham Park para magkita-kita at doon po magpapanagpo. So ngayon po ay I believe siya po ay tatayo ata, Lord willing, sa lugar ng Dao kay Pastor Rufy. Pero gusto po niya mag-stay po sana dito ng sana kung maaari ay about a week.
pero limited po ang kanyang pagbisita dito at pagpunta. At ito po ay emergency para sa gawain po sa lugar ng church ng Bulo. So let us pray together na ang Panginoon ang siyang mag-guide, mag-bless at masinadalhin ng ating Panginoon, that the Lord will continue to make them a channel of blessing sa lahat ng mga churches na kanilang pupuntahan ay maging channel of blessing sila spiritually sa lahat ng kanilang mabibisita. So, siguro po yun na po. Sorry dahil may konting tubo po ako. At kanina parang may mga nakalagay na mga announcement ako pero nakakalimutan ko yung mga iba. So just pray for me, mamaya pwede kong maalala. At habang tumatanda tayo, parang bagang nababawasan yung ating memorya. But anyway, hindi ito makapag-hadlang sa atin. Amen. This is just only a sign na talagang dito sa lupa ay merong mga hangganan. Right? Pero tayo ay dadalhin ng ating Panginoon sa walang hanggan. Right? Wala nang magkakasakit ng insomnia. Wala nang magkakasakit ng malilimutin. So lahat doon, pagdating natin, pagsasama-sama natin sa Panginoon, all is perfect. So, lahat ay sakdal, lahat ay maayos, lahat ay buo, walang karamdaman, kundi lahat ay sakdal sa harapan ng ating Panginoon. So, magpatuloy tayo sa ating gawain, part 1 ng ating pag-uusapan. This is all about the fivefold ministry. Pero ang aking subtitle po ay 5 spiritual gifts that predestinated, o 5 spiritual na kaloob na naitalaga o nakatalaga. So, kung titignan po natin, which is the 5 spiritual gifts that God predestinated, ito po yung ating binasa sa Ephesians chapter 4, verse 11. This is all about the fivefold ministry. So, the fivefold ministry, they have a special ministry. Meron silang gagampanang ministeryo na binigay ang ating Panginoon sa bawat isa sa kanila. Amen? So, yun po dumating sa kaisipan ko kanina. Ngayon lang, ikakat ko muna ng kaunti bago tayo magpatuloy dito sa ating sasabihin. At sana maunawaan ninyo ako na sa ating kino-cover na video at may papasok natin yan sa YouTube, ay may mga comment sa YouTube na iwasan na yung mga batang may ingay at yung mga batang tumatakbo. Nakikita po sa video yung mga bagay na yun. At yung kapag may mga batang maingay, at ilabas po natin sila para naman para sa pangangaral at pagtuturo ay nagiging maayos at nagiging blessings din po. Kasi po ito, kapag pinanood na ito, that is worldwide. Buong mundo po yun, basta may tamang connection sila, nakakarinig po sila at napapanood po nila ang lahat ng mga bagay na ito. Maganda na dali ninyo ang mga anak nyo sa harapan, ina-exercise ninyo sila, pero kapag sila ay naliligalig na, ilabas po natin sila para hindi sila nakakadistract. At iwasan din ninyo yung mga bata, ipagbawal ninyo na tumatakbo. Takbo-takbo kasi nakikita po sa video. Yung mga bata, hindi po magandang tinitignan. So, yun lamang po at pumasok po yung alaala na ito sa aking kaisipan. Sana po, wala po akong na-offend sa bawat pakiramdam ninyo. At inilalagay po natin ang ating gawain sa kaayusan. And we want to be a blessings, a channel of blessings. Hindi lamang dito sa church, kundi sa bawat maging bahagi pa upang pagpalain ng ating gawain sa ating Panginoon. So Lord willing, sa lahat ng mga umawit na yung people kanina, balik kayo ulit mamaya pagkatapos ng service ng preaching natin dito sa harapan upang maging bahagi muli ang bawat isa sa gawain sa ating Panginoon. Still there. Amen. So, gusto ko pong muling balikan ang ating pag-uusapan, which is the 5 spiritual gifts that
predestinated. At alam natin na ang Panginoon ang siyang nagtalaga, ang Panginoon ang siyang naghanda, ang Panginoon ang siyang ipinirepare niya lahat ang mga bagay na ito dahil alam niya na ang kanyang nobya, right, ay handa nang tumanggap at kumilala at kilalanin ang mga kaloob ng ating Panginoon. And I believe it is not only for the fivefold ministry, kundi gagamitin ng ating Panginoon ang kanyang predestinated spiritual gift, which is the five spiritual gift for His bride, upang ang individual na mga mananampalataya naman ay mag-operate din ang kanilang mga gift. Right? I believe every one of us has a gift. Hindi ako naniniwala na hindi pwedeng mag-function. Right? Ang isang individual na sumasampalataya, tayo ay pinagkalooban ng ating Panginoon. Lahat tayo. So upang dumaloy ito, may pakita ang lahat ng mga bagay na itinalaga ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So gagamit siya ng channels, instruments, right? Upang ang makinarya, spiritually speaking, ang kabuuang katawan ng ating Panginoon ay mag-operate sa kabuuang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, gusto kong idiin dito sa Ephesians 4:11 and 13. Mr. Daisy. Ang sabi niya rito, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Nakita natin 5 po yan. Ano yun? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So lahat ito, kung titignan natin, hindi ito iisa lang. Hindi singular ang bawat kaloob na tinawag ng ating Panginoon. Yung apostles dito, that is plural. Yung prophets, evangelists, pastors, and teachers. So gagamitin ng ating Panginoon ang 5 instrumentong ito. Right? Upang daluyan ng ating Panginoon para sa kanyang nobya, upang ang ministeryo ng kasakdalan at sasakdalin upang masakdal ang nobya ni Kristo. Right? Dahil kung hindi mag-ooperate ang spiritual makinarya ng ating Panginoon, hindi darating sa nobya ng ating Panginoon, hindi dadaloy sa kanila ang lahat ng mga bagay na to, nor to identify at hindi sila makaka-recognize sa lahat ng mga bagay na ito kung wala ang makinarya ng ating Panginoon. So kinakailangan gagamit ang ating Panginoon spiritually na makinarya. Right? Na walang iba kundi yung 5 spiritual gift that God predestinated. Itinalaga, itinakda ng ating Panginoon. So ulitin ko, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers for the perfecting of the saints. Amen. Yes. Napakahalaga, napakalinaw ng scripture na binigay sa bawat isa sa atin. So ipagpatuloy ko, sabi niya, for the work of the ministry. So, ibig sabihin, merong special ministry ang bride sa ating panahon ngayon. Kung maalala ninyo, merong isang tanong mula doon sa question and answer mula sa ating mahal na propeta. Sinabi niya, magpapatuloy pa ba ang ministeryo ng nobya sa ating panahon ngayon? Ang sagot ng propeta, yes, sure. Magpapatuloy. At merong isang special na ministeryo na nagaganap. Ang sabi ng propeta, sa ngayon nangyayari na. Na isa sa katuparan na. Nangyayari na ang pangangaral at ang ministeryo ng nobya ni Kristo. So pagpatuloy ko, kaya magkakaroon ng espesyal na gawain, espesyal na ministeryo, ang body which is the bride of Christ. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity. So ito pala magiging daan, ito pala magiging channel upang tayo ay pagkaisahin ng ating Panginoon. Unity of what? Unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. At yung kaalaman, hindi ito yung kaalaman na pinag-aaralan, hindi ito yung kaalaman which is a man-made knowledge,
kundi ang kalaman na nanggagaling sa ating Panginoon na kanyang ipagkakaloob sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan na binabanggit natin ngayon, which is the mystical body of Jesus Christ. And the mystical body of Jesus Christ, which is the bride of Christ, na lagi ikiniklaim natin, lagi itong ating sinisigaw that we are the bride. Amen? So pagpatuloy ko, ang sabi niya rito, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, ipagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng gift na ito. So, a gift is so very important. Do you know what is a gift means? Gift means is a notable capacity, talent, or endowment. So, kinuha ko at sinaliksik ko ang kahulugan nito at kukunin natin ang apat na salita na kanyang binanggit doon sa kahulugan ng salitang gift. Nakapaloob ang mga salitang ito sa salitang gift, which is notable, capacity, talent, and endowment. So kukunin ko para makasunod tayo na maigi at makikita natin ang lahat ng kahulugan ito na hindi nagkamali ang Biblia. Hindi nagkamali ang Scripture. Hindi nagkamali ang salita ng ating Panginoon. Kapag tayo ay pinagkalooban ng kaunawaan, makikita mo ang lahat ng ito na nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Ilalagay ka ng ating Panginoon sa malalim na kahulugan. Dahil kung hindi tayo paroroon sa malalim na kahulugan, how can we know and how can we identify the Scripture at ang umiiral na pagkilos ng ating Panginoon? Kinakailangan makita natin ang lahat ng mga bagay nito na kumikilos ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon sa kabuuan ng katawan. At habang siya kumikilos sa buong katawan, He makes sure na habang siya kumikilos sa iyo, nararamdaman mo ang kanyang pagkilos. Nakikita mo ang lahat ng instrumento na ginagamit ng ating Panginoon. Hindi niya hahayaan, hindi mo makita ang lahat ng mga bagay nito. If you are a bride, if you are a part of His body, God makes sure ng lahat ng mga bagay nito sa kanyang nobya na nararamdaman, nakikita at napapatunayan ng kabuuang katawan ng ating Panginoon. Hallelujah! So the word notable, ewan ko kung tamang pronunciation yun, N-O-T-A-B-L-E. Ano yung magandang pronunciation nun? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Notable. Ang kahulugan ng salitang notable sa Tagalog ay mahalaga. Dakila. So, gusto kong nakikita natin, nasusundan natin, nasusubaybayan natin ang lahat ng mga bagay nito, ng lahat ng mga pinapakita, kahulugan, maging sa dictionary man, ay hindi nagkakamali ang Scripture. Maging ang dictionary, ibinibigay niya sa atin ang tamang kahulugan. So, ibinabalik tayo sa tamang salita, which is the Word. So, sabi ng Panginoon, siya ang katotohanan. So, kinakailangan hakbangin natin, kinakailangan lakarin natin, kinakailangan panghawakan natin, kinakailangan sampalatayan na natin ang katotohanan. At kapag yan ay naganap at natayuan natin, then the truth shall set us free. Hallelujah! So, isang notable, mahalaga, dakila, kilala. Ito ay sa pangungusap na kung saan ang pagiging bantog o tanyag. Yaan ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Hindi ka gagawing bantog upang makilala. Hindi ka gagawing tanyag upang makilala ng mundo. Right? Upang malaman mo ang lahat ng mga bagay ito, upang ipagpasikat, ipagmalaki, ipagyaban ng sinuman. Ang nobyo kapag binigyan ng kaalaman, kapag pinahayagan ng ating Panginoon, ang isang nobya ay tatayo at mabubuhay siya sa isang kasimplihan. May nalalaman, ngunit hindi siya nagyayabang, hindi nagmamataas, hindi nagmamalaki, at hindi nagpapasikat. Unlike sa ating panahon ngayon, may kunti lang nalaman, so ganoon na lamang pagyayabang. Naroon ang pagkikipagtunggali sa salita at sa mensahe. Tinawag tayo ng ating Panginoon hindi upang maging makipagtunggali. Right? Tinawag tayo ng ating Panginoon o sa kabila ng ating kawalan ng kalaman, bibigyan niya tayo ng kalaman. At ang kalaman na bibigay sa atin ng ating Panginoon na ipapamuhay natin hindi sa pagkikipagtunggali. Upang makasunod tayo sa salita ng ating Panginoon. This is all about knowledge and understanding what is faith na ibinigay ng ating Panginoon upang tayo ay makalakad, upang tayo ay makasunod just like Enoch.
And I believe, kapag nagawa natin yun, kung ang Diyos ay nalugod mula kay Enoch, malulugod din ang ating Panginoon sa kanyang nobya sa uling panahon ito. Amen. Right? Napakahalaga ang salitang notable. At i-mark ninyo yan kung makikita ninyo at marinig ninyo ang kahulugan, which is dakila, kilala, bantog, o tanyag. Yung word na capacity, kinuha ko lamang ito sa kahulugan ng salitang Tagalog. Ang word na capacity, ibig sabihin ay kakayahan, kapasidad. At meron pang dalawang Tagalog na kahulugan nito, sabi niya rito, tungkulin, kaangkupan. So, kung nakita na ninyo, ang salitang talent naman ay nangangulot dito salitang talento, dunong, talino, katalinuhan, isip. Ito yung mga taong may talento at may talino. So, ano itong mga ito? Yung mga word na ginagamit natin nakapaloob doon sa word na gift. Right? At doon sa word na gift na ito nakapasok. Yung salitang gift, this is just only 4 letters, G-I-F-T. Pero ang lalim at malawak ang kahulugan na ibinibigay sa atin. Right? Ng ating Panginoon upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na to. Yung word na endowment. Yung word na endowment, ang kahulugan nito ay katangian o kaloob na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Napakasimple, may 4 na letra, 4 na salita na pumaloob sa salitang gift. Ang salitang gift, sabi niya, which is unnotable, capacity, talent, or endowment. Kung titignan natin ang lahat ng mga kahulugan at mga salitang nakapaloob dun sa salitang gift, which is notable, capacity, talent, endowment, ito ay kaloob. Nakapasok. Kung yung salitang grace ay nakapasok doon sa salitang favor, pardon, nakapasok doon. Pero kung titignan mo, para baga napakasimple, pero may malalalim na kahulugan. So ang Panginoon, inilalagay tayo sa ganitong pamamaraan ayon sa kanyang sakdal na kalooban. At alam natin kapag tayo ay inilagay ng ating Panginoon sa kanyang sakdal na kalooban, alam niya sa kanyang katalagahan, nakita kanya na ikaw ay makakalakad, ikaw ay makakaganap, ikaw ay makakasampalataya, ikaw ay makakasunod, ikaw ay makakapamuhay. Why? Before the foundation of the world, if God prepared, if God predestined these 5 spiritual gifts in the bride, right? I believe that the bride, we are also predestined for us to see. Upang makita natin ang lahat ng mga bagay na to, dahil hindi hahayaan ng Diyos na hindi natin makikita. Kung tayo ay itinalaga, ikaw at ako ay makakakita sa lahat ng kanyang pagtatalaga na ibinigay ng ating Panginoon. Next. Hallelujah. Hallelujah. Next this year. Yan. Makita natin mula doon sa ulunan, walang iba kundi si Kristo, ang siyang tumatayong panulok. Na kung saan ang panulok na ito, kung nakita natin noon, ito yung nireject, which is the cornerstone. Right? Pero sa nobya, he was accepted. Siya ay tinanggap. Siya ay sinampalatayanan. Siya ay kinilala. Siya ay pinaglingkuran. Siya ay sinamba. Siya ay kinilalang Diyos. Right? At siya ang ulo ng katawan ngayon, right, na bumubuo sa kabuuan ng katawan. He is our head. We are His body. The church. Right? Which we call now the bride. Kapag sinabing church, ito yung mga tinawag ng ating Panginoon. Kapag sinabing church, the called ones. Right? The called out ones. Ito yung tinawag palabas ng ating Panginoon. So saan ka pinalabas ng ating Panginoon? Sa sistema. Sa pamamaraan. Right? Na magulong panahon. Na magulong Laodicea. Sa ating panahon ngayon. Na punong-puno ng karumihan. Punong-puno ng kapangyarihan ng tao. Punong-puno ng karapatan ng tao. Right? At alam natin sa panahon ng Laodicea, ito ay hubad. Ito ay bulag sa spiritual. Miserable. Right? Mayaman sa paglabas. Mayaman sa kayamanan. Ngunit mahirap sa spiritual. At nakita ng Panginoon na ang kanyang iglesia o ang kanyang nobya
na sila ay napabilang sa ganitong kalalagayan at ganitong pamumuhay sa panahon ng Laodicea, nung sila ay wala pa, na sila ipinagkaisa, inisa doon sa katawan ng ating Panginoon. So anong ginawa ng ating Panginoon? Then God called His bride. Tinawag ng ating Panginoon ang kanyang nobya sa kapanahunan ng Laodicea. At nung tawagin ng Diyos ang kanyang nobya sa panahon ng Laodicea, then God used the fivefold ministry, which is in Ephesians 4:11, the pastors, the teachers, the apostles, the prophet, and the evangelist. So God used them as a channel of blessings in order to get and to call out His church. At nung lumabas ang kanyang iglesia, right? Lumabas sa sistema ng mundo ito. Lumabas sa pamamaraan ng organisasyon. Lumabas sa pamamaraan at pamumuno, right? Nag-ina ng patutot, which is the mother of harlots. Kanyang inalis ang kanyang nobya. Dahil hindi mapapabilang ang kanyang nobya at hindi tama ang kanyang nobya, maaaring pansamantala, sila'y sinaklaw. Ngunit hindi pa hintulutang mananatili tayong sasakawin. Anong ginawa ng Diyos? Kinuha niya ang kanyang nobya at ginamit niya ang kanyang lingkod na mga manggagawa. Right? Sa katauhan ng kanyang 5 tupi ng kanyang ministeryo. So, nung tawagin niya ang kanyang nobya, kanyang ipinagkaloob ang kanyang salita, ipinakilala, in-introduce niya ang salita which is His bride, which is our bridegroom. Right? Sabi ng Revelation chapter 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. So bakit hindi nilalabas? Upang tayo ay pagkaisahin at makipagkaisa sa salita. Sino ba yung salita? Christ, our bridegroom. At tayo bilang isang tinawag, iglesia tinawag palabas, at tayo ay isang tatayong nobya ng ating Panginoong Hesukristo. So binubuo ng mga salita, binubuo ng mga kaloob, binubuo ng mga bunga ng salita at pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Then God give us the word. At nung mapasa atin ang salita, ang kaisipan ay kinakailangan mapasa nobya. Kanino kaisipan? Kaisipan ni Kristo. Nung simulang ibigay ng ating Panginoon ang kanyang salita, which is the word, ibinigay niya ang kanyang salita kanino? Sa kanyang nobya. So, the bride is not for the world. For how many times that I always mention this, na ang salita ay hindi para sa mundo. Kasi ang mundo, i-reject, i-ignore, right? Hindi bibigyan ng panahon ang salita. Why? Because the word is not for the world. The word is just for the bride. Amen. Ang salita na binigay ng ating Panginoon ay para sa kanyang nobya. So salamat dito sa kabuuan ng katawang ito. Right? Na ngayon ay isa ka na ino-operate. Na ngayon ay isa ka na kinikilos. Na ngayon ay isa ka sa binuo na katawan ng ating Panginoon. Hindi ka dilagpasan. Hindi ka iniwanan. Right? Hindi ka na-bypass, hindi ka man lang binaypass. Sa halip, it is because you are called a church, then God puts you as His bride. Ikaw mismo ang pinatungkulan ng Word. Right? Nung ibinigay ng Diyos ang Word, which is the Word of God, ay kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, it is because you are one of His predestinated bride. Itinalagang nobya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Then, if you are predestinated bride of the living God, then, isa ka ngayon na i-operate ng ating Panginoon sa kanyang 5 gifts. Right? 5 spiritual gifts na gagamitin ng ating Panginoon Diyos. Amen? At sino yung mga 5 spiritual gifts na yun na na-mention natin kanina? Those are the 5-fold ministry. Ito yung mga 5 tupi na ministeryo ng ating Panginoon. Ngayon, nasa atin yung Word. Naipangaral yung Word. Itinuro sa atin yung Word. Ngayon, nasa atin yung Word. Tayo ay pinunlaan. Tayo ay napunlaan. Tayo ay pinagkalooban. Ano? Kanino salita yan? That is
preach the Word of God. So, nung mangaral, maituro ang mensahe na napapanahon sa bawat isa sa atin, dumating sa atin ang quickening spirit in order to quicken, right? Doon sa binhi na binigay sa atin ng ating Panginoon at gagamitin niya ang kanyang 5 tupi ng ministeryo upang maging daan, upang isa sa mga makinarya na gagamitin ng Diyos to quicken the seed that was deposited in the bride. Right? If we quicken ang salita, it is because there is a seed. Sabi ng banal na mensahe, in non-seed, there is no need to quicken. Hindi na niya bubuhayin. Hindi niya ito quicken. Bakit? Wala namang binhi para quicken. Pero dahil sa salita na siya naipunla, sa salitang naideposito sa bawat isa sa atin, before the foundation of the world, God knew you, God saw you, at nakita niya yung binhi ay nasa sayo, then we are waiting for the time. Yung panahon para sa'yo. Yung panahon upang marinig mo ang mensahe. Yung panahon upang marinig mo ang katuruan. Yung panahon upang marinig mo ang pangangaral. So, ibibigay ng ating Panginoon ang buong salita. Ang salita na siyang naipangaral, ang salita na siyang naituturo, walang iba kundi ang ating ulunan, walang iba kundi si Kristo na ating ulunan, ang siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. He is the unadulterated word na kanyang ibinigay para sa kanyang nobya. Ngayon, kapag nasa atin ang salita na na-quicken, ang salita rin naman kapag ito'y binuhay, ito ay lalago. Right? At kapag ito ay lumago, natural, makikita, makikilala ang binhi na nasa sa atin. Right? Ano? Kapag lumago, na-quicken ang binhi na nasa atin, na pinagkaloob ng ating Panginoon, dapat makitanan siya ng bunga. Right? Hindi sa pamamagitan ng outer appearance. Right? Amen? Hindi sa pamamagitan ng galing ng pangangaral. Hindi sa pamamagitan ng galing ng pagtuturo. Hindi sa pamamagitan ng galing kung ano man ang pinag-aralan mo. Do you believe that? Kahit na magaling, kahit na marunong na magturo, if the power is not there, if the anointing is not there, aanin mo ang galing at dunong. Pero merong isang talento, merong isang gift, merong isang talent, merong isang kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang lahat ng mga bagay nito ay inilagay niya. Right? Step by step. Step by step. Ang lahat ng mga bagay nito ay nagsama-sama. Katulad ng kahulugan ng salitang gift. G-I-F-T. The meaning of gift is notable capacity, talent, or endowment. At nakita natin yung 4 word na ito na nakapaloob doon sa word na gift. Notable, sinabi niya dito, ito ay isang bagay na napakahalaga at dakila. Right? Ang kanyang nobya ipapakilala. Magiging bantog at makikilala ito sa harapan mismo ng kanyang nobya. Ng kanyang nobyo. Hindi magiging bantog sa mundo. Dahil tatawanan tayo ng mundo. Right? Tatawagin tayong oddball ng mundo. Tatawagin tayong nasisiraan ng mundo ito. Right? Pero sa harapan ng Diyos, ikaw ay bantog at kilala ng ating Panginoon. Dahil noon pa man, bago ka pa man ilagay ng ating Panginoon, right? Sa sinapupunan ng ating ina. Nakita ka na niya, kilala ka niya, right? At alam niya na ikaw at ako ay makakapagpatuloy. See? So yung capacity, yung kakayanan, yung kapasidad na mayroon sa atin, though we're just only a finite, right? At siya ang ating infinite. Kapag sinabing infinite, walang hangganan. Hindi nalilimitahan. Kapag tinawag tayong finite, meron tayong limitasyon. Meron tayong hangganan. Pero ang siyang kumilos at gumagawa sa bawat isa sa atin ay walang limitasyon. Ngunit, katulad ng ating nabanggit kanina, if you are a word na kinwicked ng ating Panginoon, binuhay ng ating Panginoon Diyos, at alam natin ang kanyang salita ay hindi lilipas. Do you believe that? Yeah. Ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kung ikaw mismo ay salita ng Diyos, kung ikaw mismo ay ipinangaral,
Kung ikaw mismo ay tinuro sa pamagitan ng kanyang salita at tayo ang salita ng ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay hindi lilipas. Ngayon kung bahagi ka sa kanyang salita, you're going back also to eternal. Ang kanyang salita, right? Na kung saan mananatili, hindi lilipas, hindi kukupas, kundi mananatili ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya dyan tayo iniroot. Diyan tayo inugatan. Diyan tayo inilalim ng ating Panginoon. Saan? Sa salita ng ating Panginoon. Right? Bakit kinuwigan ng salita na nasa sayo? It is because ikaw ay makikipagkaisa sa salita. Right? Makikipagtagpo sa salita. Ikakasal ka sa salita. Right? Sino ba yung salita? Ang ating Panginoon sa Kristo. Right? Ang isang bagay na hindi nakikita ang pakikipagkaisa ng nobya ni Kristo at ang ating nobyo na si Kristo. Right? May message yan. Kaya mayroon tayong message na the invisible union of the bride and the bridegroom. Nabasa na ba ninyo yun? Napakaganda. At I challenge you to read it again. Minsan, may mga spoken word, may mga messages, may mga topic, may mga subjects tayong nababasa. Pero ulit-ulitin mo. Ulit-ulitin mo. Maaaring paulit-ulit mong pinipick up, paulit-ulit mong binubuksan, paulit-ulit mong binabasa ang nilalaman. Tahasan kong sabihin naman sa iyo, habang paulit-ulit na binubuksan, habang paulit-ulit na kinukuha, habang paulit-ulit na binabasa, paulit-ulit din ibinibigay ng Panginoon ang mga iba't ibang kahulugan. Right? Sa iba't ibang kaparaanan, ibinibigay ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala. Maraming beses tayo nakakarinig paulit-ulit ng mga paksa ay paulit-ulit. Ngunit tandaan ninyo, kung tayo ay isang malugod na nakikinig sa mga pinakikinggan natin pangangaral at pagtuturo, makikita natin paulit-ulit at iba-iba. Right? Ang pagpapala na inihanda ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Privilege na. Para pag miss na tayo kumakain ng mga pagkain. Maaring mga vegetables natin kinakain, mga isda, mga karne natin kinakain, maaring paulit-ulit din yung nakikita sa iba't ibang pamamaraan ng pagluluto, iba't ibang lasa. Right? Iba't ibang panlasa. At nai-enjoy mo ang bawat naiaahin upang kainin ang lahat ng mga bagay na ito. How much more for the spiritual? Amen? Iba't ibang klaseng pangangaral, iba't ibang turo. Right? Pero kung ito ay nakapaloob doon sa salita ng mismo ng ating Panginoon, ma-enjoy mo ang ibang lasa. Right? Malalasahan mo na ibang putahe. Malalasahan mo na ibang klase ng pagluluto. May paglulutong idinadaan sa pangangaral. May paglulutong idinadaan sa pagtuturo. Pero ang lahat ng mga bagay na yon ay ini-enjoy natin dahil mismo ng ating Panginoon ang kumikilos at kinikilos niya ang bawat kanyang mga spiritual cook. Right? Yung mga nagluluto ng kanyang salita at mensahe. Pero ang iniluluto ng mga mensaherong ito, ng mga mangangaral, hindi sila magluluto sa sarili nilang pamamaraan. Hindi sila magluluto sa sarili nilang ideya. Right? Kaya nga kinakailangan ang mga manggagawa na ito, ang mga fivefold ministry na gagamitin ng ating Panginoon upang sila ang tagapangaral at tagapagluto at tagapagturo ng kanyang salita. Hindi sa pamagitan ng kanilang ideya na pag-usapan natin noong nakaraan, kinakailangan silang kapunin sa sarili nilang pamamaraan. Kinakailangan silang kapunin sa sarili nilang ideya upang hindi maituro, hindi maipangaral ang sarili nilang pamamaraan sa nobya ni Kristo. Dahil ang gusto ng ating Panginoon, ang ipagkakaloob, ang ituturo at ipangangaral sa nobya ni Kristo ay walang iba kundi ang kanyang salita. Right? Walang ibang binhi na pwedeng papasok sa kaisipan at sa puso ng kanyang nobya. Kundi ang salita mismo ng ating Panginoon Diyos. So, kikilalanin ang nobya, kikilalanin ang katawan, which is the mystical body ng ating Panginoon, kikilalanin ang bride of Christ sa pamamagitan ng salita na kung saan naipagkaloob, salitang lumago, at salitang mamumunga. Saan makikilala? Sa pamamagitan ng kanyang bunga, which is written in Galatians 5:22-23, sabi niya rito,
dito makikita natin, which is the 9 fruits. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. So ang lahat ng mga bagay nito ay makikita sa pamamagitan ng bunga ng isang tinawag na nobya ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nung tinawag na siya at lumabas siya sa pamamaraan ng organisasyon, nung siya ay nabuhay na sa salita, ang nakikita yung pamamaraan ng kanyang pamumuhay ay ayon sa salita ng ating Panginoon. So sabi niya rito, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala mo sila. Hindi lahat na nagpe-praise the Lord, right, ay nagpupuri sa Panginoon. Right? Hindi lahat ang nagsasamba sa Panginoon ay tunay na sumasamba sa ating Panginoon. Hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon ay totoong mananamba, right? At nagpupuri sa ating Panginoon. So salamat dahil merong inilaan na bahagi doon sa kanyang katawan na kung saan mismo ay kanyang pinatungkulan ang kanyang salitang ito upang sayo. Ang salitang ito upang sayo ipagkaloob ang salitang ito, upang sayo ay panghawakan ang salitang ito. Ngayon ay nakakapamuhay, ngayon ay nakakasunod, ngayon ay nakapanghahawakan. Sino? Ang kanyang nobya, ang kanyang katawan. Bakit? Dahil meron siyang tagapamuno. Sino ang tagapamuno? Ang kanyang ulunan ay walang iba kundi si Kristo. Marami naghahanap ng solusyon, marami naghahanap ng tamang daan. Hanggat hindi si Kristo ang nasa iyong unahan, hindi mo makikita ang tamang daan. Hindi mo makikita ang tamang solusyon sa Word. Kinakailangan siya mismo ang manguna. Right? Kahit gaano pa kagaling ang tao, gaano pa kagaling maghimay, gaano pa kagaling ang kanyang pagtuturo, kung walang anointing, walang power, aanin mong galing. Right? Amen? Pero sa isang simpleng pamamaraan, kahit ang Panginoon ay tatawag lang siya ng isang simpleng construction worker, simpleng mangingisda, simpleng tagapagdala lamang o laborer, kung siya ay tinawag ng ating Panginoon, hindi aalisin ng ating Panginoon, right? Ang kanyang anointing, ang kanyang kapangyarihan, dahil siya ang itinalaga, siya ang ibinigay ng ating Panginoon. Hindi kailangang matapos ka ng isang mataas na kurso upang makuha mo lamang ang lahat ng kaalaman, ang lahat ng karunungan, ultimong anointing at kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi kailangan. May pinag-aralan ka man o wala, if you are predestinated, God will use you. Nag-aral ka man o hindi, if you are predestinated, God will anoint you. Papahiran ka ng ating Panginoon. Kikilusin ka ng ating Panginoon. At ito, narito ngayon, itas mo nga ng counting list, hindi nakikita yung fivefold ministry. Yan. Narito ngayon, ang kanyang mga ministeryo na gagamitin. Kung makikita natin doon sa pinaka-bottom niya rito ay una yung apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. So kinakailangan makita at makilala ng kabuuang katawan ng ating Panginoon ang mga instrumento ito na ginagamit ng ating Panginoon para sa kanyang nobya, which is His own mystical body. Right? Hindi ka pwedeng sakdalin ng isang ministeryo lamang. Hindi ka pwedeng sakdalin ng isang nagpapanggap. Kundi tayo sasakdalin ng kabuuan. Dahil ibinigay sa atin ng kabuuan ng ating Panginoon upang makita natin ang lahat ng mga bagay na ito. Right? So ito yung ginamit ng ating Panginoon na kung saan ito ang paksa natin, which is the 5 spiritual gifts that's predestinated. Ito yung mga 5 na mga spiritual na kaloob ng ating Panginoon Diyos na kanyang itinalaga. Sino yun? Nakatala sa ilalim, sinabi niya, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. The 5 spiritual gifts that predestinated in a message Jesus Christ the same yesterday, sinabi niya, that by foreknowledge, God set in the church. Sa paunang kaalaman, which is God foreknowledge. Kapag sinabing God foreknowledge, this is all about God foreknowing.
yung paunang kalaman ng ating Panginoon, kanyang iniayos. Right? Kanyang isinalansang sa maayos na layunin ng ating Panginoon. Uulitin ko God was predestinating by His foreknowledge. Sa pamagitan ng kanyang paunang kalaman, God was predestinating by foreknowledge set in the church. These orders, they are of God. Ang mga kaayusan daw na ito ay galing sa ating Panginoon. Hindi galing sa pamantasan, hindi galing sa universidad, hindi saan galing man o sa mga paaralan, right? Upang matutunan at makuha ang lahat ng mga bagay na ito. So the message is very clear that God was predestinating by foreknowledge set in the church. These orders, they are of God. God speaks them and vindicates and proves Himself by the preachers. Napaka-clear na mensahe. Patutunayan ng ating Panginoon sa kanyang mga mangangaral kung ano ang kanilang ipapangaral. God speaks them and vindicates and proves Himself. So, having made known unto us, right? Mismong siya ay magpapakilala, magpapakita sa bawat isa sa atin. Glory! At sa pamagitan ng kanyang mga itinalaga at iniayos na mga manggagawa ng ating Panginoon. Bakit? Sino sila? They are of God. Amen. Amen? They are of God. Yeah. Dito yung sa message na, sa hear ye him. Keyword is, God was predestinating by foreknowledge. Set in the church. These orders, they are of God. God speaks them and vindicates and proves Himself by the preachers, preaching the word. Yeah, tama yan. Ayun. Ulitin ko. Sige, ilagay mo na doon yung God's predestinating na yun. Now, sabi niya rito, God was predestinating by foreknowledge, set in the church, these orders. They are of God. He speaks them and vindicates and proves Himself. Pinatunayan mismo sa kanyang sarili at ipapakita mismo ng ating Panginoon ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang nobya sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng kanyang mga mangangaral na kanyang iniayos, kanyang isinalansang, kanyang itinalaga dahil sila ay itinalaga ng ating Panginoon, which is the 5 spiritual gift that was predestinated na ibinigay ng ating Panginoon. So pagpatuloy ko, they are of God. God speaks them and vindicates and proves Himself by the preachers preaching the word, by the prophets prophesying, by the seers. By the seers and go forth, that's in the church, that God has placed by the evangelists, pastors, all together to feed and to take care of His sheep. Dito sa message na Jesus Christ the same. Keyword, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Yung 5 yun na magkakasunod at kasunod yung ating paksa. Sinabi niya dito, 5 spiritual gifts. That's predestinated. Sa message na Jesus Christ the same yesterday. Sige. Habang inaabot mo ako, basahin ko. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, 5 spiritual gift. That's predestinated. 5 spiritual na mga kaloob na kanyang itinalaga. Who are they? They are pastors, apostles, prophets, evangelists, and teachers.
And that was written in the book of Ephesians chapter 4, verse 11. Those are the fivefold ministry in Ephesians 4:11. Amen. Na itinalaga, itinakda, inilaan, inihanda ng Diyos para sa kanyang nobya. Right? Dahil minsan isang pagkakataon, lalabas sa eksena ang nobya ni Kristo. At sa paglabas sa eksena ng nobya ni Kristo, right? Dahil sila ang naging bunga ng pangangaral, naging bunga ng pagtuturo ng alin? Ng kanyang salita na ipinangaral at itinuro ng kanyang 5 tupi na ministeryo. Na walang iba kundi yung five spiritual gifts that was predestinated. Sila yung ipinagkaloob, inihanda ng ating Panginoon Diyos mismo sa kanyang nobya. Sabi niya rito, mapapatunayan, mahahayag si Kristo. Saan? Sa nobya ni Kristo. Right? Mahahayag mismo si Kristo sa buhay ng isang mananampalataya. Dahil kapag ang seed ay nasa sayo, yung ilustrasyon natin kanina, which is the word, kapag ang salita ay nasa sayo, kinakailangan yung fruit mismo ng word. Right? Which is the word of God. Ay nahahayag sa atin, na ipapakita sa atin, nakikilala sa atin. Kaya nga pagdating sa Matthew chapter 13, kung ako nagkakamali, na kung saan yung binhi de Yasik at pagkatapos may nagtanim ng panirang binhi, sinabi ng kanyang malagad, Lord, nakikita namin na may mga panirang damo na tumubo. Right? Na nakisabay. Na tumubo sa binhi na yung itinanim. Ang sabi ng mga lagad, pahintulutan mo kami na pumaroon upang bunutin namin ng mga panirang damo. Sabi ng Panginoon, antayin ninyong mamunga sila. Dahil hindi ninyo sila makikilala. Kasi sa pagtubo, makikita mong itsura ng kanilang mga dahon. Right? Sa pagsigaw ng hallelujah, halos parehas. Sa pagsabing praise the Lord, halos parehas. Right? Sa pagsamba sa pangalan ng ating Panginoon, kapag binanggit ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, halos parehas. Right? Pero sinabi niya, makikita niyo sila at makikilala niyo sila. Kung sino ang tumatawag ng tama, kung sino ang tama naglilingkod sa kanila ay sinisigaw sa ating Panginoon sa Kristo, sinabi ng Panginoon, by their fruits. Ye shall know them. Right? Ang daming magagaling na preacher, daming magagaling na mga minister sa ating panahon ngayon. Pero hindi mo makita yung galing na kanilang pinapangaral sa buhay. Right? Sa ating panahon ngayon, i-bypass ko ng konti pero babalikan ko. Huwag kayong mag-alala, part 1 tayo ngayon, matatapos tayo ng maaga. Ang dami mga magagaling at marunong na manunuro at mangangaral sa ating panahon ngayon. Nangungusap ako hindi sa labas ng mensahe, dito mismo sa loob ng mensahe. Nangyayari din siya sa katuparan na lahat ng mga bagay nito. Right? Yung holiness sa ating panahon ngayon, nagiging modern. Mga babae ngayon, pwede nang putulin ang kanilang mga buhok. But to this church, as long as I am your pastor, I do not allow, through God's word, through this message, kung babatay tayo sa salita ng ating Panginoon, ni ultimong trim, ni ultimong cutting, nail cutter sa dulo ng inyong mga buhok, huwag ninyong gagawin. It's a big shame. Bakit? Kalwalhatian ninyo yan sa Diyos. Kaya huwag ninyong papantayan ang inyong mga buhok. Alam niyo kapag inilatag ninyo mga buhok, kilala mo yung mga nagpapantay ng buhok. Right? Kilala mo yung nagpuputol ng mga buhok. Bakit? Kapag nakita mo mga bagay ng signs of disobedience, medyo mabigat ang pinag-uusapan natin. Pero kailan pa ba natin pag-uusapan ito? Kailan pa natin pag-uusapan? Sa tagal na nating mananampalataya. Sa tagal na natin naglilingkod. Sa tagal na natin nakikinig ng pangangaral pagtuturo ng salita ng Panginoon, wala tayong makikita maging sa mensahe, i-click mo ang modern holiness, there is no one in the message. Maging sa scripture, i-click mo ang lahat ng mga bagay na yun. Wala. Kapag wala ka makita at wala masupungan, out of the message. Sinabi ng mensahe, kapag ito ay out of the message, that is of the devil. Are you there? Hallelujah. Masakit ang pangangaral. But if you are a bride, if you are a believer, you will follow what is the message saying. Ipamumuhay mo kung anong salita at mensahe at katuruan
ng salita ng ating Panginoon. Maybe this is the first time marinig niyo ako pagdating sa pangungusap na yun. But church, I want you to be holy. You are a bride. You are not a make-believer. You are not an unbeliever. But you are a pure believer. May puso kang sumunod. Handa kang sumunod. Ipamuhay panghawakan ng salita ng ating Panginoon. Ang tanging gagawin ng nobya ni Kristo ay mabubuhay. Susunod, manghahawakan sa salita ng ating Panginoon. Continue. Kita mo, mga believer ngayon nagpapasikatan ng kanilang mga alahas. Right? May alahas sa paa. May alahas sa kamay. Kung saan-saan na inilalagay ang mga alahas. What is your motive? And what is your objective? See? Mga kababaihan, na isa sa mga vision na nakita ng ating mahal na propeta, na sa mga huling araw na ito, ng mga kababaihan ay makikitang wala ng kabanalan sa kanilang pamumuhay. See? Even pastors, ministers, they allow ng kanilang mga anak, okay na mag-lipstick. Okay na ang mag-trim ng mga kilay. Right? Maglagay. Ang tawag dito yung extension ba yun? Extension. Eyelash? Eyelashes. Extension. And that is wrong. Ang tanging gumagawa lamang niyan ay walang iba kundi si Jezebel. Are you following me now? Mga pastors, ministers, na kapag lumabas, kita mo kanilang mga short. See, ang tataas, wala nang holiness. Paglabas, nakashort na nga, nakasando pa. Nasaan ang kabanalan? Nasaan ang mga ministro? Tapat! Naglilingkod. Nangangaral ng tama. Noon, nung pasimula, pagdating sa yung unang bugso ng third full, kita mo mga mananampalataya kung paano sila tirahin ng quickening spirit. It is because of the seed. Pero habang tumatagal, pumapasok ang ideya ng tao. Pumapasok ang ideya ng mga mangangaral. Pumapasok ang ideya ng mga pastors. Hindi bagat napakalinaw, kinakailangan makapon ng mga pastors dito. Mga ministers na to, upang wag pumasok ang ideya, ang pamamaraan ng tao. See? Masaktan man ang masasaktan sa mensahe nito. But this is the word. Yes. But if you're a believer, kapag nakita mong mali ang ating buhay, ihihingi mo ito, iiyak mo sa Panginoon. Panginoon, kung nagkamali ako, patawarin mo ako. Panginoon, kung wala akong kabuuan ng kapahayagan mula sa salita at mensahe mo, please Lord, forgive me. Pero kapag hindi para sa iyong salita, pwede mo siyang talikuran. Bitawan mo ang salita. Mawawalan ka ng gana sa pakikinig. Right? I-ignore mo ang mensahe. I-ignore mo ang salita. But if you really love the word, if you are a bride, you will love the word. You will love the message. Bride, you are a bride of Christ. Live holy. Amen. Huwag natin babaguhin ang ating mukha na binigyan ng Diyos. The real beauty is in simplicity. Right? The real beauty is in simplicity. Kailan pa ako mangangaral? Kapag ang mga kabataan ay nasanay na sa kaluwagan, sa kapahintulutan ng mga manggagana, pwede nang gawin ng mga bagay na hindi pwede noon. Masipa man ako at alisin man ako bilang isang pastor sa iglesia dahil sa pangangaral at pagtuturo, it's okay. Hanggat nangangaral ako ng tama. But if we really love the word, if we really love the message,
Pangahawakan natin ang mensahe. Sasabi kong totoo sa inyo, mga kabataan, o sino man sa atin, kapag ikaw ay believer, saan ka man maparoon, lumayo ka man sa gawain, if you're a believer, if you're a bride, ikaw ang magiging impluensya. Hindi ikaw ang ma-impluensyahan ng mundong ito. Right? Nakakatuwa, nakakagiliw. Sa mga mananampalatayang kababaihan, napunta sa ibang bansa at nakita mo ang bunga ng kanilang pananampalataya. Nag-share sila, tinestify ang kabutihan ng ating Panginoon, nagpatuloy sila sa gawain hanggang sa maipon at nabuo ang isang fellowship sa lugar na kanyang pinagtatrabuhan. Hindi bagat napakainam? Napakasayang makita ang lahat ng mga bagay nun. Yung ba mga mananampalataya sa Hong Kong nagpasimula lamang sa mga biliban ng mga kababaihan sa lugar na yun? Right? Through their own testimony, through their own influence in the Word, in the faith. Pero ngayon, kapag napariwara na, napalayo, right? Salit na sila mag-influensya, sila ang nai-influensyahan ng mundo. Kaya tignan mo sila, mukha na silang mundo. Sabi naman ng kasulatan, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Right? Hallelujah! Kapag ibinigay mo ang iyong buhay sa living sacrifice, you're going to give it all to the Lord as a living sacrifice. Holy and acceptable sa ating Panginoon. Glory. Glory. Kaya nga kapag ideya ng tao, ideya ng mangangaral, ng kanyang ipinangaral, tignan mo kongregasyon. Yung ideya na nangangaral, ina-adapt nila. Right? Ina-adapt nila. Bakit hindi ko subukan ngayon magpahaba ng balbas, magpahaba ng bigote ngayon? After a month, merong gagaya sa akin. Bakit? Kasi pinahintulutan ko eh. Amen? Ako mismo, nangangaral ng kaluwagan. Pero dapat, maging stricto tayo sa mensahe. Sa salita ng ating Panginoon. Strict to the word. Ay paligoy-ligoy. Amen? Stay with the word! Stay with the message. Hallelujah. Kung pahintulutan natin ang mga kaluwagang dito sa iglesia, itong mga anak na ito, hindi pa dati ng Panginoon, itong mga anak ng mga baby natin ito, lalaki yan sa kaluwagan. Tatanda sila na maluwag ang kanilang pananampalataya. Kaya na nakapasok ang espiritu ng Antikristo sa mga naunang panahon. It is because of the loose ends. Kapag sinabing loose ends, yung kaluwagan. Right? Lumuluwag. So nakikita ng iba, ginagawa nilang kumpasyon, bakit sa church nito, sa church nito. We're so different. Hindi natin gawing comparison. Ang iglesia sa panibagong iglesia. Kung sila ginagawa nila, huwag nyo silang gagayahin. Right? Meron tayong tamang standard. Pagdating sa tayo, pagdating sa pamumuhay, pagdating sa pagsunod ng mensahe, ng salita ng ating Panginoon. Are you there? Hallelujah. Kaya, hoping ng mga kababaihan, right? Makita mo naman yung talagang nagpapantay ng buhok at hindi eh. See? Ang inyong buhok ay isang kalwalatian sa harapan ng Diyos. Hindi ko gusto saktan ang damdamin ng bawat isa. Pero kung ikaw ay masusunod, bakit ka masasaktan? Right? Tayo masasaktan. Kung ano yung holiness sa loob, mag-express ang holiness nung nasa inside. From in and out, may papakita ang tamang holiness. Mula sa loob hanggang sa labas, mag-express ang tunay na holiness. Right? Dahil ang Panginoon, hindi lamang siya sa in, kikilos. Right? Hanggang sa out, lalabas siya from inside to outside. Kikilos ang ating Panginoon sa katawan, kikilos ang ating Panginoon sa kabuuan. Why? Because you are His mystical body. Hallelujah! Glory to God.
Patuloy ko binabasa kanina. Doon sa Jesus Christ, the same yesterday. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teacher. 5 spiritual gifts, that's predestinated. Kapag predestinated yung 5 spiritual gifts na to, ito yung mangangaral ng may katapangan. Ito yung mga mangangaral ng katotohanan. Karamihan kasi mga lumabas sa organisasyon, sa denominasyon, tanggapin lang ang mensahe, pero yung pamamaraan nila sa organisasyon, ipinasok nila sa mensahe ito. Kaya nagkaroon ng confusion sa loob mismo ay nangyayari. Hindi magsasabog ng confusion si Satan sa labas. They're already deceived. Right? They're already confused. So yung confusion, kumarit, dito sa loob niya gagawin. Pero nagkamali si Satan. Merong isang tunay na nobya. Ang kanilang pinaglilingkuran, he is not the author of confusion. How can they be confused? Kung ang kanilang Diyos na pinaglilingkuran, hindi author ng confusion. They know what is the confusion means. Right? At alam nila kung paano umiiral ng confusion. Are you there? The reason why God predestined, nagtalaga, ng alin? Ng 5 spiritual gifts in the church or in the bride. Amen? Hindi sinumang tao. Hindi produkto ng tao ito. Hindi produkto ng eskwelahan. Hindi produkto ng Bible school. Right? Produkto ito ng Diyos. Ang Diyos mismo nagtalaga sa kanila. Ang Diyos mismo ang tatawag sa kanila. So sila ang mangangaral at magtuturo ng tahasan directly to the bride. Ibibigay ng Panginoon ang tahasang mensahe para sa kanila. Akala nila, gift, mababaw lang na salita. No way! There is a 5 words in the word gift. Nakapaloob ang salitang 4 na salita sa kahulugan ng salitang gift. G-I-F-T. Ang sabi niya, the meaning of gift is notable capacity or notable capacity, talent, or endowment. So, tinignan natin ang kahulugan ng mga 4 na salita na nakapaloob sa kahulugan ng salitang gift. At sabi niya rito, yung word na notable, sinabi niya ito ay isang dakila. Mahalaga ito. Mahalaga. Kilala. Sino nakakakilala? Ang nobya ng ating Panginoon. Magiging bantog, hindi sa world. Magiging bantog at makikilala sa harapan ng kanyang nobyo na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na siya mismo ang salita. So, capacity. Ito yung kakayanan. Ito yung kapasidad. Right? Alam ng Panginoon, kaya nga sabi ng kanyang salita, hindi kita bibigyan ng hindi mo makakaya. Bakit? Dahil alam ng Panginoon ang kapasidad na mayroon sa atin. Mabubuhay ka lamang ayon sa kanyang ipinagkaloob. Ayon doon sa kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. So, kung ikaw ay pinagkalooban ng kapasidad, maglilingkod ka, mananampalataya ka, ayon doon sa pinagkaloob ng ating Panginoon, maglilingkod ka na may kagalakan, maglilingkod ka na may pagtitiwala, maglilingkod ka na may pagtitiis. Right? At maraming beses ko nababanggit sa inyo ang Habakkuk chapter 2 verse 3. Ang appointed time, ang kaloob, yung panahon na itinalaga ng ating Panginoon. Minsan may madali, minsan may matagal. Pero yung sa matagal, sinabi niya, inaantay lamang pala ng ating Panginoon. Tinitignan yung bawat pinagkalooban ng panahon ay nag-aantay ng may pagtitiis, nag-aantay ng may pagtitiwala. Dahil ang sabi na ba ng kasulatan, lahat ng ipinagkaloob, yung mga panahon na ibinigay, matagal man o madali, ito ay darating dahil ito ay kaloob at panahon na binigay ng Diyos. Amen. Right? It is God's appointed time na kanyang ibinigay at ibibigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So yung talento, yung talent, yung dulong, yung kalaman, sa pamagitan ng kaisipan, ito yung mga taong may talento, mga taong matalino at may talento na binigay ng ating Panginoon. At yung salitang endowment, ito yung mga katangian na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, lahat ng mga kaloob nito, kinakailangan pumiiral sa katawan ng ating Panginoon
ng may kaunawaan. Right? At alam natin na ikaw at ako ay makakasunod dahil ito ay kaloob at pagtatalaga ng ating Panginoon. Patuloy ko. 5 spiritual gifts that predestinated, that by foreknowledge God set in the church. That's exactly right. Gifts and calling are without repentance. All those gifts are in the church. Another quotation dito sa message na perseverance. Now, he set in the church to keep the church in line with the word. Kapag sinabi niyang to keep the church in line with the word, talagang ikaw, kapag sinabi kasi keep, nakakasunod. Hindi lang ang kaulog kasi ng keep, hindi lang mo itinatago eh. Yung salitang keep, pwede mong gamitin ng salitang nakakasunod, mananatili, right? Pwede mo rin gamitin yung itatago, manatili ka, ayan. Inayos ng Panginoon ang katawan ni Kristo, which is His mystical body, the bride, ng maayos. At kapag kamay ng Diyos ang kumilos sa'yo, walang makakagiba sa katawan. Hallelujah. Walang makakagiba sa katawan. It is the hands of God who works and moves to the whole body. Dahil ikaw mismo ay pinangungunahan because our head is our Lord Jesus Christ. Na siyang namumuno. Na siyang namumuna sa bawat isa. Continue. Now, he set in the church to keep the church in the line with the word. What? Apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, offices of the church. God sent, not men called. Kapag kasi tao ang maglalagay, bukas pastor siya, after a week, evangelist siya. After a week, teacher siya. Kapag tao ang naglagay. Pero kapag ang Diyos ang nag-ayos at nagtalaga at naglagay, right? If you're a bride, you're always a bride. Yes. Hindi pwedeng maging ship ang bride. Do you believe that? Yes. Kung ikaw itinalagang nobya, sabi ng iba kasi, bigyan kita ng halimbawa. Sabi ng testify, salamat sa pagiging kambing ko noon ay umiral ang aking attitude, ang aking character sa pagkakambing. Ngunit salamat ngayon ay naging tupa ako. Cannot be. Right? Cannot be. Kung talagang sa pasimula, you are already a sheep, you're always a sheep. Maaring attitude at character ay makitanan ka because hindi pa dumating appointed time mo, yung tamang panahon upang baguhin. Right? But yung pagiging nobya mo, pagiging tupa, hindi magbabago yun. If you're a bride, you're always a bride. Did you get my point? Hallelujah! Hindi magbabago ang katawagan na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. God sent, not man called. God sent inspired men to keep the church lined up. See, dapat ang mga tinawag na to, dahil sila itinalaga, at ikaw din naman ay itinalaga, nakikita mo, nakikilala mo ang kanilang katawagan. Right? At nakikilala mo ang kanilang mga kaloob na binigay ng Diyos. Dahil ikaw ang patuloy na pinapangaralan, nakikita nila na ikaw nga ang tunay na nobya, ang katawan na dapat pangaralan at turuan. So kinakailangan ang kanilang turo, ang kanilang pangangaral is always lined up with the Word. So kapag ang mga itinalagang mga kaloob na ito na binigay ng Panginoon pa sa kanyang nobya, if they're always standing, preaching, and teaching lined up with the Word, the bride also, you are sitting and listening lined up with the Word. Nananatili ka sa Word. At kapag nakita mo, pastor, wala na. At mga ngaral, sino man ang tatayo dito kapag nakita nyo. Then alamin nyo, pamilyar tayo sa mensahe, pamilyar tayo sa Word. Kapag nangaral ito ng lihis, alam na alam mo kung ito ay lihis. Right? Amen?
Dahil hindi pa hinintulutan ng Diyos na ikaw ay matamnan ng seed of discrepancy. Right? Yung binhi ng pagkakalihis. Dahil ang salita na binigay sa iyo ay hindi lihis, kundi ibinigay sa iyo ang purong binhi ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. God sent inspired men to keep the church lined up. Now what it is? Gift of the Spirit in the church, not a bunch of fanaticism, but truly gift of the Spirit in the church. In a message, take on the whole armor of God. Okay, magalala, konti na lang. Malapit na tayo matapos. In His army, He presents His army in the form of 5 offices. First, apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists. That His army, that His soldiers, that His commanding officers, all with the baptism of the Holy Ghost waiting out there to meet the enemy on any grounds he comes upon, to meet the enemy with the Word of God. Each one backing one another up, with him in the ship captain, not out with in the front up, here above, back behind, but in them. That's the army. Vindicating. Vindicating what? His resurrection by the proof of His works. That as I mentioned to you a while ago, so sa pamamagitan ng bunga, makikilala mo, mapapatunayan mo. Sabi naman ng salita, siya mismo at patutunayan niya na siya ay nasa sayo, na siya ay nahahayag sa buhay ng isang mananampalataya. In a message that Jesus Christ is saying, the key word is, now, His corporal body sits at the right hand of God. You believe that? Don't you? But the Holy Spirit is here working through His sanctified vessels. Amen. Right? Isang sisidlan na kanyang nilinis. Hindi ko nagkikwento ang patungkol sa isang sisidlan na kung paano siya naitambak sa putikan at pagkatapos nakita ang sisidlan ito ay pwede pang magamit at kinakailangan munang pulutin, right? Angkinin at pagkatapos linisin at pagkatapos ipakulo, right? Sunugin ang lahat ng bakterya. That is the vessels. At ang vessels na tinutumbok nito ay walang iba kundi ikaw at ako. A vessels that was sanctified. But the Holy Spirit is here working through His sanctified vessels. And God has set in the church what? First apostles, then prophets, then teachers. Bakit pa ulit-ulit natin binabanggit ang fivefold ministry ito? It is because ito ang ating paksa. Those are the 5 spiritual gifts that's predestinated. Amen. Then teachers, then evangelists, then pastors, is that right? For the perfecting of the saints. Or the church. For the perfecting of the church. God has did it. It's not the preacher that preaches. It's God preaching through him. Right? Yes. Mismo daw ang Diyos ang siyang nangangaral sa pamamagitan nila o siya na nangangaral o nagtuturo. Saan? Sa katawan ng ating parsino, ang nobya ni Kristo. Amen. It's not the prophet that sees the vision. It's God speaking through him. Amen. Another one. Last quote. At pagkatapos, babalikan natin kanina ilustrasyon na sa Daisy. Dito sa message na putting on the whole armor of God. What is it? God dress up in His church. Sige, tayo kita sa Daisy. Keyword, what is it? God dress. Yung salitang dito, D-R-E-S-S-E-D. God dressed up in His church. Bisa may pagkakataon na hindi ako babal yesterday dahil ang ginagamit ko yung dahab. Amen. Pero soon, at papalit ko kay Sister Judy Grace yung aking ginagamit doon sa the table. Pero halos parehas lang naman yun.
Putting the whole armor of God. What is it? What is it? God dressed up in His church. These offices is God's dress wear. When you see those offices, pastors, teachers, evangelists, what is that? That's God's dress wear. God's presence, God's Spirit, working through through men. And if that office, and if that office denies any of this word, then it's not God dressing. No, not that. That's wolf in sheep's clothing. Watch that fellow. Beware of him. As I mentioned to you a while ago, balik mo doon sa ilustrasyon natin kanina, yung the head and the body. Then iyak mo. Yan, Christ, the head, the body. Ingatan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito in sheep's clothing, sinabi niya rito. Ganyan nabanggit ko sa inyo kanina, ang nobya ay pamilyar sa word, ang nobya ay pamilyar sa mensahe. Ang nobya ay pamilyar sa pangangaral, ang nobya ay pamilyar sa pagtuturo pagdating sa mensahe. No one can deceive you. No one can deceive you. Even to pluck you out in the hands of the living God. No one can pluck you out in the hands of the living God. It is because you are predestined, being His bride. And God predestines itong 5 channels na to, which is God's 5 spiritual gifts. That's predestinated na itinalaga ng ating Panginoon. Kung ang mga inihanda ng ating Panginoon, which is the 5-fold ministry, doon sa bottom ng body, the 5-fold ministry, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, ay kanyang itinalaga. Iniingatan niya ito. Lalo niyang iingatan ng kanyang nobya na pinangangaralan at tinuturuan ng 5-fold ministry. If God working with the 5-fold ministry, God will work also to His bride. Dahil ikaw ay pag-aari niya, iingatan ka ng iyong nobyo. Next, Desi, yak ulit. Dahil sa pananampalataya mo, paglilingkod mo, sa lakad mo, ikaw ay may sariling patutuo na nilalakaran. If Enoch walked with God through his own faith, and Enoch found by God through his testimony, sa pamagitan ng kanyang patutuo, sa pamagitan ng pananampalataya na kanyang nakuha sa ating Panginoon, the Lord will give you also a faith so that you can walk and have a testimony sa pamagitan ng pananampalataya nating ibinubuhay, sa pamagitan ng pagkikinig ng alin? Ng pangangaral, ng pagtuturo, ng salita ng ating Panginoon. Why? Because faith cometh by hearing. Hearing by the word. Romans 10:13-17, for whosoever shall call upon the name of our Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So kailangan mo ang 5 tupi ng ministeryo. Sa pangangaral at sa pagtuturo. At sa pamagitan ng pangangaral at pagtuturo, ikaw ay pagkakalooban ng pananampalataya. And we can only have faith through listening of the word and the message of the hour. At kapag nakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa pamagitan ng pananampalataya at lakad natin sa Kanya, at meron tayong sariling patutuo. Ano yung patutuo natin? Live holy! Live faithful and sincerity in the faith.
One of these days, sa huli kapanahunan ng 7 iglesyang ito, may kukuning katulad ni Enoch. Right? Dahil si Enoch ay tumitipo sa nobya ni Kristo. Kung si Enoch ay may mula sa lahi ni Adan, merong nobya na nabubuhay sa huling kapanahunan ito, sa huling 7 kapanahunan, which is the Laodicea or Laodicea. May kukunin ang Diyos na tumayo sa pananampalataya at lumakad at mayroong sariling patutuo. At makikita ang patutuo mo sa pamagitan ng pamumuhay sa salita ng ating Panginoon. Sabi niya rito, and how shall they hear without a preacher? So, kailangan natin ng preacher. Kailangan natin ng mga manunuro. Amen? Bakit? Dahil dyan kikilos ang ating Panginoon. Para saan? For the perfecting of the saints. Ephesians 11, 12, and 13. Till we come all in the unity of the faith. Amen. Hallelujah. And how shall they preach? Except they be sent. As it is written, how beautiful are the beasts, as it is written. Are you there? Glory to Jesus. Pag hindi kasanay kumisa sa ganito, ay pag nahinto, napapahinto. Now, sabi niya, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sino daw ang mga magtuturo? Yung mga 5 spiritual gifts that was predestined. That's predestinated. Sila ang magtuturo, sila ang mga ngaral. At meron din namang predestinated people, believers, bride, who will listen to the message, to the teachings, which is the message of the hour na binigyan ng Diyos sa bawat isa sa kanila. They're always willing to listen. They're always willing to sit. Ibibigay nila ang tamang oras at panahon. Dahil yun ay ibinigay nila para sa ating Panginoon. Right? Maaaring makapag-interview ng kaaway, pero hindi ka pwedeng i-distract ng kaaway upang ikaw ay maligaw at mawala sa tunay na linya. Because you're always standing lined up with the Word. Hanggat ang mga mangangaral, mga manunong ito, na tinalaga ng ating Panginoon, they're always telling and preaching and teachings lined up with the Word. There is always a people who believe and listening and sitting, who are continue to listen, right? They're always holding the Word, the message na binigay ng ating Panginoon na kanyang ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang nobya sa ating panahon ngayon, may umiiral na ministeryo na binigay ng ating Panginoon. Kaya nga ibinigay niya sa atin ang fivefold ministry. Next slide, please again, Mr. Daisy. At susunod yung next slide, last na lang natin ito bago tayo magtapos. At patatapos ng ating part 1. This is the sevenfold purpose of the fivefold ministry. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. 1, perfecting of the saints. Pagsasakdal sa mga banal ng ating Panginoon. Sino yung mga saints na to? The bride. You are the living saints of the Lord. Hindi yung saints na nakatayo, na may hitsurang tao, may hitsurang santo, pero hindi naman nangungusap. Hindi naman nagsasalita. Hindi, may tainga, pero hindi naman nakakarinig. May ilong, hindi naman nakakahinga. May mata, hindi naman kumukurap. Right? Pero binabanggit na mga banal dito ay walang iba kundi yung living saints. Right? Who are they? The bride. Ang ministeryo na binigay ng ating Panginoon umiiral sa ating panahon ngayon para sa 5 tupi ng kanyang ministeryo
ang kanilang ministeryo na gagampanan is, 1 is for the perfecting of the saints. 2, for the work of the ministry. 3, for the edifying of the body of Christ. 4, unity of the faith. 5, knowledge of the Son of God. 6, unto a perfect man. 7, and unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ang Diyos ay mahahayag sa katauhan ng nobya ni Kristo ngayon. Magre-reflect, mag-express, marireveal, right? Ang word na binigay niya sa iyo. Dahil bistulan na ito na quicken. Kung doon sa walang binihan, sabi ng atin namin sa kanina, in none seed, there's no need to quicken. But because you have a seed, ang binhi na kinikin, wala na makakapagad lang ito upang siya ay umusbong at lumago at mabuhay at mamunga. So salamat, umiiral, nakikita, nahahayag ang salita ng ating i-stop ko na ngayon kasi mapapatagal tayo sa next slide. Iiral ang salita, mahahayag ang salita, may papamuhay ang salita, pangahawakan ang salita, lalakarin mo ang salita. At sa paglakad mo sa salita, gaya na nabanggit natin kanina, ikaw ay mabubuhay sa pananampalataya. Sa pamagitan ng alin? Sa pakikinig sa salita na ipinapangaral at itinuturo sa bawat isa sa atin. Yan ang isang bagay kung bakit nalugod ang Diyos kay Enoch. Amen. Right? At si Enoch, nakita natin, he walked with God. Yes. Right? Amen. Kung di ako nagkakamali, siya ay nabuhay ng 365 years, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. If I'm not mistaken, siya ay nabuhay ng 365 taon. Lumakad nang may pananampalataya sa Diyos. Taglay-taglay niya ang isang tunay na patutuo. Ngayon, nung ikaw ay tinawag, inilabas ng Diyos. Ngayon ay narito ka ngayon, nasa eksena sa pananampalataya ng kanyang salita. Mayroong isang katulad ni Enoch na lalakad sa kanyang pananampalataya. At may patutuo. Sa atin, dapat nakikita ang tama at tunay na patutuo. Patutuo ng alin? Kabanalan, sincerity, loyalty, right? Ang tamang paglilingkod, makikita ang patutuo sa bawat buhay natin. Once again, bride, live holy. Have faith in God. Walk with God. At isa sa mga araw na to, dahil sa iyong pananampalataya, sa lakad mo at sa patutuo mo kay Kristo, kukunin ka ng ating Panginoon one of these days. Kukunin ka ng ating Panginoon. Dadalhin ka niya sa isang kalwalatian. At ikaw ay lololhati, manalolhati. Ibibigay sa iyo ang tamang kalwalatian ng isang tunay na nobya ng Diyos na kanyang tinawag at dinilagay sa isang tunay na pamumuhay at tunay na lakad at pananampalataya. Ngayon ang nobyang ito, taglay-taglay niya ang tamang patutuo sa kanyang buhay. I'm hoping ng mensahe ito hindi nakasakit sa bawat isa sa atin. Kung tayo man ay nadaanan ng mensahe, if we did wrong, magpatuwid tayo sa salita. Repent. Panginoon, alalayan mo ako kung ito ang mga bagay na naging kahinaan ko, tulungan mo ako, Panginoon. Huwag kayong sasaktan sa pastor ninyo. Sa mga ngaral. Ginamit lamang sila ng ating Panginoon just to tell, to preach, and to teach His Word. Bakit? Dahil sila ang itinalaga ng ating Panginoon. Those are the 5 spiritual gifts that's predestinated. Dahil ikaw ay predestinado din naman na mananampalataya, tatayo at manghahawakan sa salita ng ating Panginoon. Tayo na tayo tumayo ngayon. Habang tinatawagan ko yung mga umawit ng ating kailan. So sing the song again that they sing a while ago. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Praise. What a celebration of that day.
Paunahan tayo ni Brother Romy sa pananalangin. Hallelujah.